7 taon na ang nakalipas. Ang fiancé ko, si Fu Senador, sa mismong araw ng kasal namin, iniwan niya ako at umalis. Akala ko nandyan siya. Pero sa pagtakas niya sa kasal, nahulog ang sasakyan niya sa bangin at namatay. Hindi ko alam. 7 taon pa ang lumipas. Bago ko nalaman ang totoong nangyari. Dumating na si Fusan niya. Tigil. Ang tito niyang si Fu Chin Ian. Lumabas siya mismo sa pagkakataong ito. Ito ang tito ng groom. Akala ko, mula nang naging pinakamayamang tao siya sa mundo, lagi na siyang nasa abroad, kung hindi dahil sa malaking yaman niya. Matagal nang nawala ang pamilya Fu. Kapag nakasagutan mo siya, tiyak na, malalagot ka talaga. Sinabi niya na handa siyang pakasalan ako. Ilalabas niya ako sa problema ko. Simula ngayon, ako na ulit ang hahawak sa lahat ng negosyo ng Fu Group. Kasama na ang misis ng pamilya Fu. Itong 7 taon. Si Chin Ian, ang nagbigay ulit sa akin ng pamilya. Sabi ng mga tao, matapang at dominante siya. Pero hindi nila alam, sa loob ng bahay, mapagkakatiwalaan siya, maalaga. Mahal na mahal niya ang asawa niya. Zhao, ang tagapamahala. Alagaan mo ng mabuti si ma'am. Kapag may nangyaring masama, ikaw ang mananagot sa akin. Papa, paalam na. Naging asawa ko siya. Masaya ako. Fusen. Ikaw. Buhay ka pa pala. Kita mo naman. Si Xiao Yun ang nagligtas sa akin noon. Ngayon, buntis pa siya sa anak ko. Pakakasalan ko siya. Basta sumunod ka at putulin na natin ang kasunduan sa kasal. Baka pag-isipan ko pang hayaan kang manatili sa pamilya Fu. Kaya pala tumakas ka sa kasal noon ay. Pasensya na. May asawa na ako ngayon. Matigas ka pa rin ha? Sino bang hindi nakakaalam na mahal mo ako? Bakit kita lolokohin? Anong lalaki ang magkakagusto sa'yo? Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Pirmahan mo na. Hindi ako pumunta dito para humingi ng permiso mo. Inaabisuhan lang kita. Kahit ayaw mo. Pakakasalan ko pa rin si Xiao Yun. Kuya Fu, huwag ka nang makipag-away kay ate. Si Xiao Yun talaga ang malas. Kung gusto mo, pwede mo na akong ibalik sa dati kong bahay. Xiao Yun, kita mo. Sabi ko na nga ba? Talagang, hinintay niya ako ng 7 taon. Pero huwag kang mag-alala. Pinakikinggan niya lahat ng sinasabi ko. Mahal na mahal niya ako. Tayo, siguradong magkakatuluyan tayo. Lindsay. 2 lang ang pakay ko sa pagpunta dito ngayon. Una, palalayasin kita sa pamilya Fu. Pangalawa, maayos kong mamanahin ang Fu Group. Ngayon, bilang presidente ng Fu Group, inuutos ko sa'yo. Umalis ka na dito. Pasensya na. Wala ka talagang karapatan. Fu Senador, Ulitin ko lang. Wala na tayong kasunduan sa kasal. Kung sino gusto mong pakasalan mo. Wala na akong kinalaman dyan. Kung wala na akong kinalaman, umalis ka na dito. Dito ay bahay ng tagapagmana ng Fu Group, hindi mo ito tahanan. Sir, huwag mo namang sabihin yan. Si Miss Lin, ang misis ng pamilya Fu ngayon. Siya ang tunay na may-ari ng bahay na to. Mrs. ng Fu Group. Kuya Fu. Di ba sabi ni Lolo? Ipapasa niya sa'yo ang posisyon ng presidente. Matagal na akong nasa ibang bansa. Wala na akong interes sa pamamahala ng kumpanya. Sa huli, ang Fu Group. Ikaw pa rin ang magmamana. Pero kailangan mo talagang maging mahigpit sa sarili mo. Dapat may pananagutan ka sa kumpanya, sa pamilya, sa lahat. Kung pabaya ka o hindi tapat, hindi lang kita babawiin ng karapatan sa pamana. Pati ikaw. Palalayasin kita sa Fu Group. Salamat, Tio-san. Ako lang ang apo ng Fu family. Noong araw si Tio-san, hindi niya nabantayan ang negosyo ng Fu Group sa harap ng lahat ng shareholders ng kumpanya. Sinadya niyang itakda ako bilang tanging tagapagmana.
Ng Fu Group. Huwag kang mag-alala. Lahat ng meron ang Fu family. Akin lahat yon. Iba na ang panahon ngayon. Cutie. Ngayon, kung malaman ni Tio-san na buhay pa ako, siguradong matutuwa siya ng todo. Ibibigay niya sa akin ang pamana ng Fu Group. Ngayon, bilang president ng Fu Group, inuutos ko sa'yo. Napalabasin mo ang babaeng yan. Boss, matagal nang kasal si Ma'am sa Tio-san. Sinasabi mo palagi na palayasin siya. Baka magalit si Tio-san pag uwi niya, pag narinig niya yan. Kasal. Oo, Ang kapal ng mukha mo. Naglalakas loob kang siraan si Tio-san. Alam ng lahat na si Tio-san, ang sikat na pinakamayamang tao sa mundo. Kalahati ng negosyo ng Fu family, kay Tio-san lahat yon. Pag nalaman niyang ginagamit mo si Lindsay para siraan siya, siguradong paparusahan ka niya. Hindi mo ba talaga naiintindihan ang sinasabi ko? Hindi ka ba marunong magbasa ng balita online? Kung ayaw mo pa rin maniwala, umuwi ka at tanungin mo pamilya mo. Pamilya mo. Ayos lang, Lindsay. Ang galing mo talaga. Kaya mo palang bayaran ang pamilya ko. Nagkakunsaba pa kayo para lokohin ako. Pero ano? Huwag kang matakot. Nandito ako. Sabihin mo lang ng diretsyo. Tama. Kung may alam ka, sabihin mo lang. Ikwento mo lahat ng alam mo. pagbalik ni boss, siya ulit ang mamumuno. Mas mabuti na wag kang magkamali ng kampi. Tio-san, noon talaga, itinakda si Xiao siya bilang tanging tagapagmana ng Fu family. Sa ganitong sitwasyon, hindi talaga si Maam ang tunay na asawa ng Fu Group. Sabi ko na nga ba, may marunong pa rin mag-isip dito. CJ, dapat panindigan mo lahat ng sinabi mo. Narinig mo ba? Bakit di ka pa umalis dito? Lumayas ka na. Huwag mo akong pilitin na ako pa ang magtaboy sa'yo. Endlessly. Pakiusap. Pinakakinamumuhian ni Tio-san ang mga balimbing. Bahala ka na sa buhay mo. At ikaw naman. Maniwala ka o hindi. Ikaw. 7 taon ka ng libre sa Fu family. Karapat-dapat ka ba talagang kausapin ako ng ganyan? Noon, paano ko ba minahal ang taong katulad mo? Ayoko nang makipag-usap sa mga walang kwenta. Bahala ka na. Saan ka pupunta? Doon ang main gate. Bahay ko to. Kahit saan pwede akong pumunta. Ang bastos mo. Boss, wag. Mag-usap na lang tayo ng maayos. Ikaw, naglalakas loob kang hawakan ako. Tio-san, may nangyari sa bahay. Umuwi ka na agad. Ano? Bakit biglang tumawag si Manang? May nangyari ba kay Xiaoxi? Hello. Ang tinatawagan ninyo ay si Yonglu. Hindi makontak pansamantala 15. Malapit nang magsimula ang meeting ni Boss View. Baka nagkamali lang ng dial. Naglalakas loob ka pang tumawag para humingi ng tulong. Alam ng lahat. Mahal na mahal ni Tio-san ang asawa niya. Kung ganito ang treto mo kay ma'am, hindi lang pamana ang di mo makukuha. Pati dito sa Fu family, di ka tatagal. Lumayo ka nga. Maampa talaga. Si Tio-san, matibay ang salita niya. Matagal na niyang ibinigay sa akin ang karapatan sa Fu Group. Paano niya ako palalayasin dito? Kung mag-iimbento ka pa ng kwento, Baka pagbalik niya, ikaw pa ang palayasin. Ngayon, palayasin mo ang dalawang to. Nakakatawa talaga. Sana pagbalik ni Tio-san, ganyan ka pa rin kakapal ang mukha. Oldie cutie. Bakit ka natulala dyan? Tulungan mo naman ako. Ano, ngayon, wala nang nakikinig sa sinasabi ko. Ang hirap talagang makipag-agawan dito sa Fu family. Noong araw talaga si Tio-san, itinakda si boss bilang tanging tagapagmana ng Fu family. Oo nga. Kung totoo ang sabi niya. Si Tio-san, pansamantala lang na inaalagaan si MS Lin para kay boss. Ate. Parang masyado mo namang pinapalaki ang halaga mo sa sarili mo. Yuzin. Si Madam, sa puso ni Third Master, parang langit at lupa ang halaga niya. Ako.
Ganyan lang naman talaga ako. Magpayo sa inyo palagi, di ba? Langit at lupa ang saksi. Hanggang sa huling sandali na nga, matigas pa rin ang bibig. Kung magagawang mahalin ni third uncle, si Lindsay na babae. Ngayon din, tatayo ako ng patiwarik at kakain ng tae. Huwag mo siyang palampasin. Bitawan mo ako. Grabe naman si third uncle, ilang taon kanyang kinukuha para sa akin. Hindi ko inakala na ganyan ka pala, walang utang na loob. Sige, ako na mismo ang magpapalabas sa'yo. Dito sa bahay ng mga Futo, hindi ikaw ang may karapatang magwala dito, isang inabando na lang. Oo nga. Bahay ito ni Kuya Fu. Lumayas ka. Umalis ka. Hindi mo pwedeng saktan si mama. Kiki, Tinatawag mo siyang mama. Ayos lang. Ayos na. Lindsay, nagawa mo pa talagang pagtaksilan ako. Pati anak meron na. At dito mo pa pinalaki sa bahay namin. Wala kang hiya. Sige na, kanino yung bata na yan? Sino tinatanong mo? Sabi ng tatay ko, yung mga bastos magsalita, dapat pinapalo. Ang tapang mo pa sumagot, bata ka. Sasaktan kita ngayon. ayusin mo ang bibig mo. Kung hindi ako magpapakabait sa'yo. Yang batang yan. Mukhang dapat grade 1 na, di ba? Baka naman. Buntis ka na sa iba bago pa. Man kayo ikasal ni Kuya Fu. Hindi pa po ako grade 1. Kaka-6 na taon lang po ako ngayong buwan. Lindsay, ikaw talagang babaeng pabaya. 7 taon lang akong nag-abroad. Nagkaanak ka na, agad sa iba. Wala ka na talagang hiya. Young master, anak po yan ni third uncle. Tumahimik ka. Hindi mo oras magsalita. Ang yabang mo pa. Pagtaksil mo na nga ako, ikaw pa ang galit. Walang hiya. Pati bata, dito mo pa pinalaki sa bahay namin. CJ, sino yung lalaki mo? Sino ang naglakas loob, magdala ng kahihiyan sa pamilya Fu pag nalaman ni third uncle? Baka patayin niya agad yon. Alam mo naman ang ugali ni third uncle. Kung hindi niya, totoong anak yan. Paano mapapalaking dito sa pamilya Fu? Ate, sobra ka na yata. Sa lagay na ito, nagdadahilan ka pa rin. Sinasabi ko na nga sa'yo, mas mabuti pang, aminin mo na lang ng maayos. Kung hindi, pag nagalit si Kuya Fu, hindi na kita matutulungan. Tumahimik ka. Hindi mo oras magsalita. Tumigil ka na. Nangaliwa na nga, walang hiya pa rin. May gana ka pang pagalitan si Xiao yon. Kiki, makinig ka muna. Bumalik ka muna sa kwarto. Bitawan mo ako. Fusen, anong balak mo? Ano ba talaga? Mama, tulungan mo ako. Gusto ko lang makita ng mabuti, ang batang to na anak mo raw sa ibang lalaki nitong 7 taon. Bitawan mo ang bata. Kung may galit ka, sakin mo ibaling. Mama, tulungan mo ako. Lumayo ka. Bitawan mo ako. Mama, huwag mong galawin ng bata. Young master, kalmahan mo muna. Fusen, Huwag kang gagalaw. kapag sinaktan mo ang anak ko, pagsisisihan mo iyan habang buhay. Bastardo pa rin ang bastardo. Ganitong kaliit na bagay, iyak ng iyak. Tumahimik ka na. Umiyak ka pa ulit, sasaktan talaga kita. Kiki, Ang batang to, tunay na dugo ng pamilya Fu. Kapag sinaktan mo siya, pag napaikan si third master, pati si old master Fu, hindi ka na rin may iligtas. Ikaw talagang babae ka. Ikaw, kapag nalaman ni third uncle na, naglagay ka ng kahiyan sa tagapagmana ng pamilya Fu. Siguradong, pagbabayaran mo to pati ang bata. Hindi ka lang nangaliwa sa kasal. Nabuntis ka pa, double dead ka na niyan. Kung hindi ka pa namin ipinapulis. Mabait na nga kami sa'yo. Fusen, hindi naman tayo kasal. Engaged lang tayo. Paano mo nasabing nangaliwa ako? Tumatawag na ang lalaki mo. Ano, gusto mo pang sabihin? Na si third uncle ang lalaki mo. Nakakatawa ka. Kung hindi ka naniniwala, sagutin mo na lang. Babae. Hindi ka karapat dapat na sagutin ko pa ang tawag mo. Kuya Fu. Sila talaga, inaapi ka na nga.
Kinuha pa ang mansion na para lang sa tagapagmana ng pamilya Fu. Pinahiya ka pa, hindi ka pa rin sumusuko kahit patapos na ang lahat. Dapat lang, ipakita mo sa kanila kung sino ang dapat katakutin. Ako pa naman ang taong pinagkatiwalaan ni third uncle noon. Itinalaga na si Fu bilang tagapagmana. Sigurado akong kakampihan ako ni Santio. Huwag mong sabihin Fu lang. Kahit buong Huacheng. Wala kayong lugar dito, kayong mga babae. Ang talino talaga ni Young Master. Ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi makontak. Pakisubukan po ulit mamaya. Ano bang nangyayari? Hindi naman dati ganyan si Xiaoxi. Hindi niya ako binabasted sa tawag. Hindi tama to. Uuwi na ako ngayon. Yung mga presidente ng business chamber ng iba't ibang bansa, naghihintay pa sa'yo para kumain. Bilis, ihanda ang sasakyan. Uwi na tayo. Opo. Tumahimik ka. Umiyak ka pa ulit. Ako na ang maglilinis ng pamilya para kay Santio. Kiki. Butler. Nasaan ang gamot ni Kiki sa hika? Hika. Sakto. Talagang may hustisya ang langit. Talagang nakatakda kang mamatay. Nasaan ang gamot ni Kiki sa hika? Nasa ibabaw ng cabinet. Mama, Ikaw. Tabi ka dyan. Fusen. Pagbalik ni Kinian. Hindi kanya palalampasin. Kinyan pa talaga. Mas mabuti pang mag-alala ka para sa anak mo. Wala namang kasalanan ang bata. 3 minuto lang ang window ng resback para sa hika. Pumapatay ka na ngayon. Alam mo ba? Lumuhod ka na lang. Magmakaawa ka sa akin. bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Gaano pa katagal? Mga 10 minuto pa halos. Ano ba talagang nangyari? Mama, Nakikiusap ako, pakawalan mo na ang bata. Magmakaawa ka sa akin. Nakikiusap ako sa'yo. Sabihin mo kung saan ka nagkamali. Basta sabihin mong, ikaw ay cute na bata. At kusa kang lalayo sa pamilya Fu. Ibibigay ko na ang gamot. Sige, sabihin mo na. Kapag hindi mo sinabi, itotapon na lang namin ang gamot ng bata. Halika. Halika. Ako ang cute na bata. Nangaliwa ako. Hindi ako magkakaroon ng magandang kinabukasan. Dapat akong paghiwa-hiwalayin. Lakasan mo, hindi ko marinig. Ako ang cute na bata. Nangaliwa ako. Hindi ako magkakaroon ng magandang kinabukasan. Hindi mo ba talaga marinig? Sabi ni Kuya Fu, lakasan mo pa. CJ, tuloy mo lang. young master, nakikiusap ako. Hindi ba ikaw ang pinaka-interesado sa mana ng pamilya Fu? Kung magpapatuloy ka pa. Pagbalik ni Santio, hindi ka na makakaupo sa pwesto mo. Nagbabanta ka pa, gamit ang mana ng Fu. Kita mo naman ang totoo. Bakit mo pa siya ipinagtatanggol? Sa tingin mo ba si Santio, mas maniniwala sa akin bilang kadugo niya? O sa isang inutil na gaya niya? Tama. Si Kuya Fu lang. Ang tunay na may hawak ng kapangyarihan sa pamilya Fu. Butler Zhang, mas mabuting tanggapin mo na ang katotohanan. Ngayon, pwede mo na bang ibigay ang gamot? CJ, ibibigay ko na. Ibinigay ko na sa'yo ah. Kunin mo na. Kiki. Mama. Ayoko na. Young master. Malapit na siyang mawala ng malay. Kapag may nangyaring masama, hindi ka patatawarin ni Santio pagbalik niya. Pagbalik ni Santio, oras nyo na ng kamatayan. Nakikiusap ako. Patawarin mo na si Madam at si Young Master. Fusen,
Anak siya mismo ni Santio. Pagsisisihan mo to. Nagbibiro ka ba? Gusto ko lang makita kung anong parusa ang nararapat. Sakin kung nangaliwa ka. Young master, wag mo silang patawarin. Tama. Ang babaeng to. Naglakas loob pang manganak ng anak sa pamilya Fu. Dapat lang tapakan. Tumahimik kayong lahat. Pi mama. Ayoko na. Kiki. Kiki. Wala na tayong gamot ngayon. Tignan ko lang kung paano mo siya ililigtas. Kiki. Nandito si mama ni Kiki. Nandito si mama, Kiki. Mama, antok na ako. Huwag kang matulog. Huwag kang matulog, ha? Kiki, huwag kang matulog. Tingnan ko lang kung sino ang magtatangkang galawin ang anak ko. Huwag kang matulog, Kiki. Huwag kang matulog. Tingnan ko lang kung sino ang magtatangkang galawin ang anak ko. Kiki. Kiki. Kinyan. Anong gagawin natin? Ibuka mo ang bibig mo. Anak, ibuka mo ang bibig mo. Kiki. Papa. Bilasin mo, bumangon ka na. Kiki. 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 Santio. Santio, hindi mo pwedeng hayaang magpanggap siyang kawawa. Tapos maaawa ka na lang. Si Lindsay, yung babaeng yan, nagloko sa loob ng kasal. Ang laki na ng anak nila. Kailangan mo talagang tulungan ako. Turuan mo siya ng leksyon ng maayos. Santio, baka naman. Dahil pagbalik ko, hindi kita agad binisita. Kaya ka nagalit. Santio, biglaan kasi ang pagbalik ko. Pagdating ko, nakita ko agad ang anak ng babaeng yan. Kung hindi lang, siguradong ikaw ang una kong pupuntahan. Young master. Tama na, huwag ka nang magsalita. Bakit ka natatakot? Si Santio, sobrang patas at makatarungan yan. Hindi yan sakim sa pera. Pati ang karapatan sa pamana ng Fu family, ipinasa niya sa akin. Siguradong ipagtatanggol niya. Ang interest ko at ng Fu family, palalayasin niya ang mag-ina na yan. Fu Santio. Si Lindsay, makikipaghiwalay na kay Kuya Fusen. Hindi mo na kailangang alagaan pa siya. Ako ang asawa, ngayon ni Kuya Fusen. Matagal ko nang narinig. Ang pangalan mo mula kay Kuya Fusen. Huwag kang mag-alala. Pagkaalis ni Lindsay, ako ang tutulong kay Kuya Fusen. Para mas mapalago pa ang Fu family. Buksan mo ang mata mo at tingnan mong mabuti. Siya ang asawa ko. Si Kiki ang anak ko. Ano? Paano nangyari yun? Santio, ano ba yung sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Paano naman magiging asawa mo yung babae niyan? Ako nga dapat. Baka naman natatakot siyang mabuking. Kaya sinama ka sa drama niya. Sino ang magpapaliwanag dito sa akin? Ano ba talaga ang nangyayari dito? San Lolo, simulat sa poll, sinasabi ko na si Madam, ang asawa mo, pero ayaw maniwala ni Young Master. Sabi niya nagloko si Madam. Papa, sinabihan ako ng masama ng taong iyon. Sabi pa niya si Mama, malandi raw. Pati si Mama, sinaktan niya. Papa. Ano? Totoo bang anak ni Fu Santio ito? Impossible. Paano nangyari yon? Santio. Bakit tinatawag kang papa ng batang to? Hindi ko maintindihan. Anak. Si Kiki, anak namin ni Lindsay. Gusto mo talagang mamatay? Hindi pwede. Asawa ko siya. Paano naging asawa mo? Santio. Hindi. Baka naman nagkasundo kayo. Nalokohin ako. Ilang beses ko nang sinabi, pero ayaw mong maniwala. Paano nangyari yon? Imposible talaga. Santio. Hindi ko alam. Santio. Lumayo ka. Putang ina. Buhay ka pa pala. Mama. Anak. Mama. Buhay ka pa pala.
Hindi ko akalain na makikita pa kita, Mama. Ngayon, pwede na akong mamatay ng payapa. Mama. Sabi ni Santio, asawa niya si Xiaoxi. Pati yung bata, anak daw nila. Totoo ba to? Tia. Mama, sabihin mo sa akin, hindi totoo lahat ng to, tama ba? Simula nung tumakas ka sa kasal, akala ng lahat, patay ka na. Si Santio mo, muling namuno sa Fu family. At pinakasalan si Linksy. Yung batang yun. Totoong anak nila. Muling namuno si Santio sa Fu family. Ikaw naman, batang ta, buhay ka pala. Bakit di ka man lang tumawag sa pamilya? Alam mo ba, halos hindi na ako mabuhay, Mama. Mas gugustuhin ko pang ako na lang ang namatay. Gusto ko lang naman magpunta sa ibang bansa para magpalamig ng isip. Pumunta lang ako para magpalamig ng isip. Bakit kailangan mo siyang ipakasal sa iba? Magpalamig ng isip sa araw ng kasal. Tumakas ako papuntang ibang bansa para magpalamig ng isip. Akala mo ba lahat tanga? Iniwan mo ang lahat ng bisita. Pinabayaan mong si Lingxi mag-isa. Harapin ng mga chismis at paninirang puri. Palagi mo lang iniisip ang sarili mo. Ang pamilya po namin. Hindi nangangailangan ng tagapagmana na walang paninindigan katulad mo. Sanshu, huwag po, please. Kung hindi ikaw ang tagapagmana, kahit anong hirap gawin ko para sa'yo ng ilang taon, anong silbi nun? Hindi pwede. Pero Sanshu Fu, sinabi na ni Fu Senador dati, wala kang balak pumasok sa negosyo. Ang pamilya Fu, mula noon hanggang ngayon, isa lang talaga ang tagapagmana, si Fu Senador. Dahil yon, nasa ibang bansa ako noon. Akala ko, buong puso siyang nag-aalaga sa pamilya. Kaya niyang alagaan si Papa at ang buong pamilya. Kaya niyang buhatin ang buong kumpanya. Pero ngayon, karapat-dapat ba siya? Hindi. Mga tao, bukbugin niyo siya para sa akin. Sanshu, huwag po. Huwag po. Sanye. Sanye, nakikiusap po ako, dahil sa akin, sana, patawarin niyo siya. Fusen, kailan ka ba naging ganito? Noong taon na iyon, lumabas ako kasama ang kaibigan ko. Sa kalagitnaan ng daan, umuwi siya ng maaga dahil may lakad. Mag-isa akong naglakad sa eskinita pa uwi. Bigla, may ilang tambay na humarang sa akin. Hoy, maganda. Ang manyak ng tingin nila, sabay lapit sa akin. Anong balak mo? Anong ginagawa nyo? Huwag kayong lumapit. Palaban din pala. Hawakan niyo siya. Huwag nyo akong hawakan. Tulong. May tao ba dyan? Tulong. Akala ko noon, wawasakin na ang buhay ko. Biglang may isang lalaki, hindi ko makita ang mukha, na sumagip sa akin. Siya yun. Ligtas niya akong inihatid pa uwi. Salamat. Nakarating na ako sa bahay. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Ako si Fu. Xiaoxi, bakit ang tagal mo? Hindi ko pa natapos sabihin. Naputol ako sa sigaw ng nanay ko. Bumalik ka na. Papunta na. Noon, walang kaabog-abog nagsimula ang pagmamahal. Doon siya unti-unting tumubo sa puso ko. Habang tumatagal, lalong lumalalim. Kalaunan, nalaman ko na siya pala ay bunsong anak ng pamilya Fu. Mahal na mahal ng mga magulang, nag-iisang anak nila. Kaya nagsimula akong habulin siya ng walang sawa. Parang, hindi niya talaga ako gusto. Pero, hindi rin naman niya ako ayaw. Sabi niya gusto niya ng wife cake sa cake shop. Kaya binili ko yun at hinintay siya. Kaso, nabasa ako ng ulan nung araw na yun. Pag-uwi ko, nilagnat ako ng mataas. Akala ng nanay ko, nagpakamartir ako dahil sa pag-ibig. Masama ang pakiramdam. Walang hiya na akong lumapit para ipakiusap ang kasalang ito para sa akin. Si Fu Madam, hindi naman ako inisnab.
Handa din siyang tanggapin ako. Pero hindi ko inakala na sa mismong araw ng kasal, ipapahiya niya ako ng ganun. Ako. Ayoko. Pinabayaan niya akong malugmok sa masasakit na salita. Naging katatawanan ako ng iba. Malas, Tama na. kaya, kung papakasalan ako ni Fukinian, pumapayag din akong magpakasal. Sandali lang. Si Auxi. Siguradong may dahilan ka, tama ba? Alam ko na. Pinilit ka ba niya? May kasunduan ba kayo? Kusang loob akong magpakasal kay Kinian. Dati. Hindi mo ba ako mahal na mahal? Seryoso kang nanligaw sa akin noon. Ito ang isusoli ko sa'yo. Mga tao. Bitawan mo ako. Hindi ako alis. Sanshu. Asawa ko si Xiaoxi. Paano mo magagawang agawin ang asawa ng pamangkin mo? Kuya Pinsan, 7 taon na kaming kasal ng sansyo mo. Kahit ikaw walang hiya, ako hindi. Hindi ba balak mong pakasalan ang dalagang ito? Pakiusap simula ngayon. Mag-ingat ka sa mga sinasabi at ginagawa mo. Ang dapat na magpakasal sa'yo ay ako. Ako talaga ang asawa mo. Umalis ka na dito, bilisan mo. Sumama ka na sa akin pauwi. Pati yung nagtatago dyan. Hilahin nyo rin palabas. Sanye, ako. Xiaoxi. Tara na. Pasensya ka na, napahiya ka pa ngayon. May masama pa bang nararamdaman? Wala na, okay na. Yung kamay ko lang natapakan kanina. Tingnan ko nga. Ayos na, mga galos lang yan. Huwag ka nang mag-alala. Yang batang yan. Sobrang nasanay sa lolo niya. Palala ng palala ang ugali. Matagal ko nang dapat, pinalayas siya sa full group. Kinyan. Buti na lang ikaw ang nandito sa huli. Sener. Isang araw ka nang walang kain, hindi pwedeng ganito palagi. Bakit ganito? Tagapagmana ng Few Group, pati si Xiaoxi, lahat ng to, dapat akin to. Akin talaga to. Itong pamilya Fu, dapat sa tito mong si Sanyeto. Hindi lang kasi siya interesado bumalik sa bansa, kaya ibinigay sa'yo. Matagal kang nawala. Kaming lahat, akala namin patay ka na. Tapos ngayon, may ganito na namang nangyari. Tandaan mo. Mula ngayon, kahit tagapagmana pa yan, o si Linshi, kalimutan mo na silang lahat. Anak. Basta buhay kang bumalik, sapat na. Kahit apo o apong babae, habang buhay, hindi kayo maghahirap. Kaya huwag mo na, pag-awayan pa ang tito mong si Sanye. Mas mahalaga, mas mahalaga, mas mahalaga. Nabuo at ligtas ang pamilya natin. Sa ganitong sitwasyon, ikaw pa nanay ko, hindi mo man lang ako matulungan, puro ganyan pa sinasabi mo. Siyaw, Senador. Lahat ng to, dapat akin to. Akin to. Walang makakaagaw. Tita. Ako na ang bahala. Sige. Ang tagapagmana, malayo sa tunay na anak, ng Fo Group ang status. Ang dami ko nang ginawa para kay Fo Senador. Hindi pwedeng basta, apong babae lang ng Fo Group ang titulo ko. Mahal. May alam akong paraan. Para matulungan kang makuha ang kapangyarihan. Anong paraan? Pero, kung gusto mong maging totoo ang lahat ng to, kailangan nating pag-usapan ng maayos.
Ako na ang bahala. Huwag ka nang mag-alala. Pagdating ng birthday ni Lolo Fu, sigurado. Itutulong ko sa'yo na. Mabawi mo ang tagapagmana. Sanye, Sanye. Birthday ni Papa ngayon. Siguradong darating, yung bata na yon. Ikaw at si Kiki, lumayo muna kayo sa kanya. Alam ko na. Sige, sasanduan ko muna si Papa. Papabantayan ko kayo sa assistant ko. Sa mahalagang araw na to, hindi niya kakayanin gumawa ng kalokohan. Sige, magtrabaho ka na. Aalis na si Papa ha. Makinig ka sa mama mo. HMM. Dumating na si Fu Senador, ang bunso. Hello, Tito San. Birthday ni Lolo mo ngayon. Magpakabait ka, ha? Hayaan kitang magyabang ngayon. Bakit pagbalik ni Fu Senador, agad siyang naupo sa pinakamain na upuan? Mukhang gusto niyang agawin ang kapangyarihan. Ngayong araw, may magandang palabas tayo. Siya yung... Walang kinalaman sa atin. Sakto, hindi pa nagsisimula ang dinner. Mama, labas muna tayo sandali. Teka lang. Fu family madam, pinapatigil ka niya, hindi mo ba narinig? Fu family, madam. Siya. Oo. Ako nga. Ito ang bagong asawa ni Fusen. Mukhang buntis pa. Ang anak ko sa tiyan. Siya ang magiging bagong tagapagmana ng Fu family. Bagong tagapagmana? Tama. Ito ang tunay na Fu group, ang tunay na tagapagmana sa hinaharap. Alam naman ng lahat. Ang karamihan sa yaman ng pamilya Fu ay personal na pag-ari ni Sanye. Kahit sa susunod na henerasyon, may sariling anak si Sanye, siguradong si Fu Kiki pa rin ang magmamana. Fusen, kuya, bakit mo nasabi yan ngayon? Shin Ian. Kumusta na si Kiki nitong mga araw? Mas gumaling na ba ang hika niya? Maliban nung nakaraan, dahil kay Fu Senador, na talagang pasaway. Pero huwag kang mag-alala, pa. Sabi ng doktor, ang katawan ni Kiki, lalo pang lumalakas ngayon. Basta hindi masyadong ma-stress. Bago magkaedad, gagaling siya. Walang problema yun. Ayos kung ganun. Sa talino at ugali ni Kiki. Sa hinaharap, siya talaga ang magiging, walang kapantay na tagapagmana ng pamilya Fu. Yaman ng pamilya Fu ay kay Sanshu. Pero buong Huacheng alam, na may tradisyon ang pamilya Fu na ang tagapagmana ay minamana. Ano naman ngayon? Minamana nga. Ibig sabihin, kung ang kasalukuyang tagapagmana, hindi magkaanak ng malusog na tagapagmana. Pinakamatagal, 5 taon lang, kusang magbibitiw na siya. Ibibigay ang pwesto sa lalaking kayang magkaanak ng tagapagmana. At si Fu Chin Ian, 7 taon ng tagapagmana. Ano naman ngayon? May Kiki si Sanye, hindi naman siya walang anak. Ate, hindi mo naman siguro. Balak gawing tagapagmana ang anak mong may kapansanan. Di ba? May kapansanan si Fu Kiki. Narinig ko nga, may hika raw siya. Noong nakaraan, halos mamatay na dahil hindi nakabili ng gamot. Tama, hika nga yon. Nakakamatay pa yon. Hindi rin siguro panatag ang lahat, na ipasa ang napakalaking Fu group sa isang tao na hindi mo alam kung kailan mawawala. Mama, ako ba ang pinag-uusapan nila? Huwag mong pakinggan ang mga sinasabi nila. Si Kiki natin ang pinakamalusog na bata. Mga kaibigan, 7 taon na ang nakalipas, nagkaroon ng biglaang pangyayari sa akin. Buti na lang at nandyan si Xiao yon, iniligtas niya ako sa panganib. At dinala pa ako sa ibang bansa para magpagamot. Itong 7 taon, si Sanshu na rin ang tumulong sa akin, siya ang sumuporta sa buong pamilya Fu. Ngayon, nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa pag-unawa at pag-aalaga. Sa akin at sa pamilya Fu. Isa ka sa mga matagal ng stockholder ng pamilya Fu, baka gusto mong magsalita muna. Birthday party ngayon ni Lolo Fu. Ang tungkol sa tagapagmana. Mamaya na lang siguro, hintayin muna natin, sila at si Sanye dumating. Bakit pa kailangang maghintay? Kahit dumating pa si Lolo, unahin pa rin niya ang tagapagmana.
Anong nangyayari? May gulo pa yata sa loob. Parang si Fu Senador, kuya, nagagalit tungkol sa tagapagmana. Tagapagmana. Mga walang kwenta. Sinasabi ko sa inyo, pagdating ni Lolo, siguradong papaalisin ko kayong lahat sa pamilya Fu. Kuya Fu, ikaw ang tagapagmana ng pamilya Fu. At ikaw din ang tatay ng anak natin. Bigyan mo naman sila ng panahon para tanggapin. Tanggapin. Wala akong pakialam sa iba. Hindi ko matatanggap yan. Ano bang tingin mo sa sarili mo kung tutuusin? Isa kang lumang stockholder. Pero sa totoo lang, isa ka lang cute na alaga ng pamilya Fu. Bakit hindi mo na lang samantalahin ang pagkakataon para makilala rin ni Papa ang ugali ng batang yan? Para kapag pinaalis ko siya sa bahay, hindi ko na kailangang isipin ang kahihiyan ni Papa. Huwag kang mainip. Makinig pa tayo. Ba, Litong. Sandali lang, pakilinaw mo ang sarili mong posisyon. Nandito ka sa pamilya Fu. Kung kinikilala ka ng pamilya Fu, isa kang miyembro ng pamilya Fu. Pero kung hindi ka kinikilala ng pamilya Fu, parang basag na baso, ka lang sa sahig, walang silbi. Tumigil ka na. Si Chairman Lee ay kasama ni Papa at Kinyan sa pagtatayo ng kalahati ng Fu Group. Isa siyang haligi ng kumpanya. Hindi ka dapat magpakasama ng ganyan. Alam mo na bang, magbibitiw na ang asawa mo. Kaya nilalapitan mo ang mga stockholder. Sinasabi ko lang. Imbes na ganyan ang ginagawa mo. Mas mabuti pa siguro, alagaan mo na lang ang anak mo. Para mas humaba pa ang buhay niya. Ganito na nga ang nangyari. Naglakas loob ka pang saktan ako. Sinaktan talaga kita. Lindsay. Pwede kong isaalang-alang ang nakaraan natin. Basta ngayon, isama mo ang anak mo. Lumuhod kayo sa harap ng misis ko. Mapapatawad kita. Ako ang luluhod sa'yo. Karapat-dapat ka ba? Bakit naman hindi ako karapat-dapat? Ako ang lehitimong tagapagmana. Kung hindi ako nawala, paano naman mapupunta kay Sanya ng pamilya nyo? Ganyan ka ba kasigurado sa sarili mo na ikaw ang magiging tagapagmana? Siyempre naman. Sa pamilya Fu ang may malusob na anak. Parang 6 o yun lang, yata meron kami. Kung hindi ako ang tagapagmana, baka ikaw na itong cute na ito ang maging tagapagmana. Paano kung hindi ka nga mapili? Imposible naman yon. Ang pamana sa pamilya Fu ay tradisyon na ng mga ninuno na iniwan nilang patakaran. Mamaya pagdating ni Lolo, siguradong makukuha ko ang posisyon bilang tagapagmana ng pamilya Fu. Matagal nang alam ni Papa ang tungkol sa hika ni Kiki. Saka, nitong mga nakaraang taon, stable naman ang lagay ni Kiki. Hindi naman papayag si Papa na tanggalin ang karapatan ni Kinian dahil lang doon. Bakit? Bakit? Hindi ka ba naniniwala? Ang babaw ng tingin mo. Kung hindi ko makuha ang posisyon bilang tagapagmana ng pamilya Fu ngayon. Luhod ako sa harap mo, magbabawing ako ng 5 beses. 5 bao lang ba talaga? Ano bang gusto mo? Gusto ko, simula ngayon, hindi ka na pwedeng tumapak kahit isang hakbang sa bahay ng pamilya Fu. Kung hindi ko makuha ngayon, ang posisyon bilang tagapagmana ng pamilya Fu, aalis ako sa pamilya Fu at hindi na babalik kailanman. Ngayon pa lang. Pwede ka nang umalis. Lolo. Patay tayo dyan. Chin Ian, lumapit ka. Umupo ka dito. Pasensya na po. Sa inyong lahat. Napahiya pa kayo dahil sa amin. Sige, maupo na po kayo. Walang anuman, walang anuman. Ano nga ba yung sinabi mo kanina? Lolo Fu, kasalanan po lahat to ni Fu Senador. Hindi po siya marunong makisama dahil na lang po sa apo niyong panganay. Pwede po ba? Apo niyong panganay? Sino nagsabing apo ko siya sa panganay? Lolo, anak ko talaga to. Nasa abroad kami noon. Alam naman ng lahat. Sa dami ng anak ng pamilya Fu. Ikaw ang pinakapaborito ko. Pero, hindi ko inakala na dahil sa sobrang pagmamahal ko, lumaki kang hindi mo na alam ang limitasyon. Nagkamali po ako. Kahit pa ako ang may kasalanan. Pero si Fukiki, may kapansanan talaga siya. Ikaw, cutie. Lumuhad ka sa harap ko. Lolo, ang dami pong tao dito. Pwede bang pag-uwi na lang natin ako lumuhod? Akala mo ba, makakabalik ka pa sa pamilya ko? Simula ngayon, inaanunsyo ko. Fu Senador,
Tinatanggal sa talaan ng pamilya Fu. Bilang miyembro ng ibang linya na lang, palalakihin sa ibang lugar. Lolo. Huwag naman po, Lolo. May apo pa po kayo. Apo, 7 taon kang nawala. Nangaliwa ka ba o nagbakasyon lang? Ikaw lang ang nakakaalam. Ngayon, may nahanap kang babae. Buntis pa. Gusto mo na agad maging tagapagmana ng pamilya Fu? Sobra na talaga ang pag-spoil ko sa'yo. Ako lang lagi ang kasama ni Fu Senador. Ako ang nag-aalaga sa kanya araw-araw. Si Fu Kiki, kahit hindi siya may kapansanan, malubha pa rin ang sakit niya. Hindi pa rin siya pwede. Kapansanan. Malubhang sakit, alam ng lahat na may. Hika ang anak ko, pero dahil inalagaan ng maayos. Halos gumaling na siya. Kung hindi nyo lang, siya pinahirapan noon. Hindi sana siya nagkakaganyan. Ikaw, tumakas ka sa kasal ng aliwa. Hindi marunong rumispeto sa nakatatanda. Lahat ng yan, ayon sa tradisyon ng pamilya. Kahit isa lang dyan, pwede ka nang tanggalin sa pamilya Fu. Si Kiki. Katulad mo rin noong bata ka. Ako mismo ang nagpalaki at nag-alaga. Ang tagal kong inisip na patay ka na. Tuwing nakikita ko siya, naaalala kita. Pero ikaw, paano mo nagawa to? Lolo. Nagkamali po ako, hindi ko na po ulitin. Lolo, huwag po kayong umiyak. Si Kiki. May hika lang. Hindi naman malubhang sakit. Sabi rin ng doktor, pag lumaki siya, gagaling din siya. Siya, walang duda. Ang tagapagmana ng pamilya Fu. Ang pamilya Fu, hindi naman walang puso at walang awa. Ipapakiusap ko, kay mama ni Fu Senador, na bigyan ka ng pera, ipaanak mo ang bata, ipamigay sa ibang linya, tapos pwede ka nang umalis. Lolo. Lolo. Tao po. Palabasin niyo sila. Lolo, huwag po. Alam ko na po ang mali ko, Lolo. Totoo pong nagsisisi na ako, Lolo. Pakiusap, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon, Lolo. Lolo. Xiaoxi. Xiaoxi. Aalis na ako. Anak, pupunta na si Papa sa trabaho. Papa, Paulem. Xiaoxi. Bakit ka nandito? Ito yung dati mong paboritong adobong pakpak ng manok. Ako mismo ang gumawa nito. Sino ba ang mahilig kumain nito? Nagkamali ka yata ng tao. Naalala mo pa ba ako? Ako si kuya mo, Fusen. Binigyan ka ni kuya ng motor. Tingnan mo kung gusto mo. Mama, ayokong maging magkapatid kami ng masamang tao. Pinalayas ka na sa pamilya Fu. Pakiusap, umalis ka na. Xiaoxi. Ano man ang gawin mo ngayon, hindi mo na kayang habulin ang oras. Kaya pakiusap, umalis ka na. Huwag mo kaming pahirapan. Pero, Kung hindi ka paalis, magpapatawag na kami ng tao. Bilis pa. Simula nung araw na yon, palaging nagpapanggap si Fu Senador na nagkakataon lang. Lagi siyang lumilitaw sa harap ko. Xiaoxi. Coincidence na naman. Sira ka ba? Tanghaling tapat na. Kaya sana magpakadesente ka naman. Xiaoxi. Bakit mo ako iniiwasan? Dati. Sobrang lapit natin sa isa't isa. Bakit ngayon, ayaw mo naman lang akong makita? Wala na tayong kahit anong relasyon. Huwag mo na akong guluhin. Xiaoxi. Hindi naman talaga ako gustong tumakas sa kasal. Nalilito lang talaga ako. Kaya lumabas muna ako para mag-isip-isip. Dati hindi ba sabi mo, ako lang ang gusto mong pakasalan? Akala ko hindi mo ako iiwan. Akala ko hihintayin mo ako. Sa totoo lang, tinamad na akong makipag-usap pa sa'yo. Pero grabe ka na talaga. Fusen, pakinggan mo akong mabuti. Hindi kita mahal. Ikaw, laging nagdadalawang isip. Gusto mo lahat, walang sense of responsibility. Hindi ka man lang maikumpara sa tito mo. Hanggang ngayon, ni hindi mo naisip kung anong gagawin mo dun sa babaeng dinala mo pa uwi. Buntis pa siya. Pero hindi mo rin pinag-isipan kung paano kayo mamumuhay ng maayos. Imbes na ayusin mo yun, ako pa rin ang ginugulo mo. Xiaoxi. Sa mga araw na to,
Mula nung pinalayas ako sa Pamilya Few, nagkaroon ako ng oras mag-isip. Napagtanto ko, mahal pa rin talaga kita. Nakita kitang sweet kayo, ni Tito sa harap ko. Mas masakit pa yun kaysa mamatay ako. Hindi ko matanggap. Si Aoxy, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Wala ka talagang kwenta. Si Aoxy, Fusen, nandito na ang legal mong asawa. si Aoxy. Huwag mo na siyang intindihin. Sabihin mo lang sa akin, pwede ba tayong magsimulang muli? Ano bang dapat kong gawin para pumayag ka? O Senador, paano mo nagawang tratuhin ako ng ganito? Di ba nag-usap tayo na magpapakasal tayo? Wala kang kinalaman dito. Umalis ka na nga. Si Aoxy, tara, pumunta tayo sa ibang bansa. Doon, walang nakakakilala sa atin. Walang may alam na nagkaanak ka na. Parang dati lang tayo. Pwede ba? O Senador, hindi mo siya pwedeng hanapin. Kailangan akong pakasalan mo. Lin Shi. Kasal ka na nga. Tapos nilalandi mo pa boyfriend ko. Wala ka na bang hiya? Mas lalo kayong kakaiba. May tupak ka rin yata. Ilang beses ko na siyang sinabihan, nakasal na ako. Pero pilit pa rin niya akong ginugulo. Anong kinalaman ko doon? Mama, tayo na. Fusen, huling beses ko na sasabihin. Kasal na ako. May sarili na akong buhay. Kahit ano pang nangyari sa atin noon. Mula ngayon, wala na tayong kahit anong koneksyon. Bahala ka na sa buhay mo. Si Aoxy. Si Aoxy. Totoong alam ko na ang mali ko. Pakiusap. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. May nagbebenta ng tanghulo. Mama, gusto kong kumain ng tanghulo. Hindi pwede. Marami ka nang nakain na matamis ngayon. Ayoko, eh. Sige na. Isang beses lang, ha? Sobrang kinikilig mo na ang bata. Dahan-dahan lang tumakbo. Mag-ingat ka. Okay na. Okay na. May tao ba dyan? Noong taon na yun, ikaw ang nagligtas sa akin. Hindi si Fusen, tama ba? Magsalita ka naman. May nagbebenta ng tanghulo. Mama, gusto kong kumain ng tanghulo. Hindi pwede. Marami ka nang nakain na matamis ngayon. Ayoko, eh. Sige na. Isang beses lang, ha? Sobrang kinikilig mo na ang bata. Dahan-dahan lang tumakbo. Mag-ingat ka. Ayos na. Ayos na. May tao ba dyan? Noong taon na iyon, ikaw ang nagligtas sa akin. Hindi si Fusen, tama ba? Magsalita ka naman. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Kiki. Tara na. Bili tayo ng candied fruits. Kiki. Halika. Tingnan mo kung alin ang gusto mong kainin. Gusto ko ito. Sige, ito na lang. 7 taon na tayong kasal. Bakit hindi mo kailanman nabanggit ang tungkol dito? Ayokong dahil dito, ma-inlove ka sa kahit sino. Kung dahil lang, sa tinatawag na pagligtas ka na in love, ang minahal mo lang. Ay yung sandali na parang bayani, akong nagligtas sa'yo.
Hindi talaga ang pagkatao ko. Yung pagkikita natin noon. Aksidente lang. Isang simpleng pagtulong lang. Hindi dapat maging dahilan para pilitin ang pag-ibig. At hindi rin dapat maging dahilan para mahalin mo ang isang tao. Wala pang nagsabi sa akin ng ganito dati. Ang tadhana, dumarating at umaalis. Pala, sa simula pa lang. Mali na ang pinili ko. Ang taong laman ng isip at puso ko. Mula noon pa man ay si Fukin yan. Mama, Papa, bakit hindi niyo ako isinama sa yakap? Sige, yayakapin ka namin. Alin ang gusto mong kainin? Gusto ko ito. Ito na lang. Boss Wen, pakuha naman ako nito. 3 piraso. Sige, Salamat. kakain na tayo ng siomay. May 2 pa. Salamat sa pagod mo, asawa ko. Bawal kumain ng palihim. Hintayin natin si Mama para sabay-sabay tayong kumain. Pagkatapos noon, ang buhay ko, sa wakas ay bumalik na sa tahimik. Narinig ko lang na. Yung kay Kiyu yun, ang kayamanang akala niyang sigurado na, biglang nawala, kapal ng mukha niyang, tumira pa rin sa bahay ng Fu, ayaw umalis. Pero, nagtiis siya hanggang manganak. Pero si Fu Senador, matigas pa rin ang ulo, ayaw pa rin siyang pakasalan. Sabi niya, kasal na raw siya. Hindi na siya mag-aasawa ulit nang marinig ni Kiyu yun, nagwala siya at muntik nang magpakamatay. Pero kahit anong pananakot niya, walang pakialam si Fu Senador. Nang pinalaya si Kiyu yun sa bahay. Nakakaawa at nakakatawa ang itsura niya. Wasak na ang pangalan niya. Sa huli, parang, naawa si Mrs. Fu. Binigyan siya ng 1 milyon. Para lang matapos ang gulo. Ganyan talaga si Fu Senador. Sa mga taong wala siyang pakialam, wala siyang kahit anong awa. Parang dati lang na pinapanood niya akong pinagtatawanan ng iba. Pero, buti na lang, parang bigla siyang natauhan. At hindi na nagpakita sa harap ko. Kahit na, sabi ng kasambahay. Madalas pa rin daw siyang tumayo sa hardin at titigan ang bintana ng bahay namin. Pero, wala na akong pakialam doon. Mama, kailan ba lalabas sa TV si Papa? Na. Parang oras na yata. Halika. Panoorin na natin si Papa. Few, bilang, pinakabatang, at pinakamahusay na negosyante sa bansa, sa loob lang ng 7 taon, na ipasikat mo ang Few Group, mula dito sa bansa hanggang sa buong mundo. At ngayong taon, matagumpay itong nailista sa stock market. Naniniwala akong, gustong malaman ng lahat, ano ang sikreto ng tagumpay mo. Dapat kong pasalamatan ng asawa ko. Nang makilala ko siya, doon ko lang naintindihan. Ang isang mabuting asawa, kayang gawing makulay at buhay ang mundong dating walang sigla. Ganon din naman ako. Mama, ang galing ni Papa. Ganyan din ang pakiramdam ni Mama. Papa, Bakit maaga kang umuwi? Oh, bakit? Anong meron at ang saya mo? lumabas na ang resulta ng check-up sa ospital. Tingnan mo na lang. Kiki, gusto mo ba ng kapatid na lalaki o babae? Pwede bang pareho? Kaya kailangan pang magsikap si Papa. Di ba?